Okay. So, ayun. Magandang gabi pong muli sa atin pong lahat. Sa lahat po ng nakaantabay po ngayon sa atin pong gawain po. Tunay nga po na napakahalaga po ng gawain ito. At tayo po ay nangangailangan po ng salita ng Panginoon. Sapagkat tayo po ay hindi lamang po mabubuhay sa pagkain o sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. So kahapon po mga minamahal ay napag-usapan po natin yung unang miracle na ginawa po ng ating Panginoong Hesus at hinugot po natin mga minamahal yung kaligtasan. Doon po sa kwento pong yun mga minamahal na kung paano po yung tubig ay ginawa niya pong alak. Kagaya din po natin, tayo po ay ordinaryong tao, no? But because of His grace and mercy, tayo po ay kanya pong binago. Tayo po ay kanyang pinagpala na maging kumbaga po ay maging kalugod-lugod sa atin pong Ama. Gaya po ng alak, ito po ay naging kalugod-lugod po sa mga panauhin po doon sa kasalan, doon po sa Kana. Sa gabi pong ito, mga minamahal, ay tayo po ay dadako na po sa sunod pong kwento na kung saan po ay matapos po na si Jesus ay gumawa po ng alak, no, naghimala, the first miracle, ay makikita po natin yung kwento sa John chapter 2 verse 13, yung tungkol po sa pagpunta niya po doon sa templo, doon po sa Capernaum. At makikita po natin dito yung kanyang purpose, at yung kanyang pagsansala sa maling ginagawa ng mga tao doon po sa templo ng ating pong Panginoon. So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos, mga minamahal. Okay, John chapter 2 verse 13 at basahin po natin hanggang verse 21. 13 to 21. Samahan niyo po ako. At malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umaon si Jesus sa Jerusalem at nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niya isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka, at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay ng kalakal. Napag-alala nga ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Ang mga Hudyo nga'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, anong tanda ang maipakikita mo sa amin? Yamang ginawa mo ang mga bagay na ito. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Datapot sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. So ngayon pong gabi mga minamahal ay marami po tayong mapag-uusapan at isa na po dito mga minamahal yung mga mali pong sistema po sa loob po ng simbahan. So, it is a very good thing na malaman po natin ano po yung mga do's and don'ts pagdating po sa templo ng ating pong Panginoon. Na kung saan po ay haligi, at suhay ng katotohanan ang simbahan, ang church ng Panginoon. So, mga minamahal, bago po tayo lumundo sa ating pong pag-aaral, tayo muna po ay manalangin. Humingi tayo ng tawad, gabay, at pagpapala mula sa ating pong Panginoon. Tayo po ay mag-pray. Panginoong Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabi pong ito na Ikaw, Panginoon, ang aming pong katuwaan. Ikaw, Panginoon, ang nais po namin. We desire You, Panginoon. Nais po namin Ikaw ay mapasa amin. Sa pamamagitan po ng iyong mga salita, ay patuloy ka naming makilala, mapaglingkuran, at higit sa lahat, maluwalhati namin ang iyo pong dakilang pangalan. Ngayong gabi, O Diyos, pasuyo po, anumang interruptions, anumang mga bagay na hindi po magiging maayos, Panginoon, Ikaw po ang mag-ayos. At ganun din po, O Diyos, yung signal po namin
na sa magitan po ng online na ito'y makarating sa bawat nakikinig ngayon ang iyong mga salita. Matutunan po namin, O Diyos, na ikaw pala, Panginoon, ay nagturo ng ganito po mga bagay. Patatawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at kami po'y nagpapakumbaba, kinikilala po namin ang aming mga sarili na kami po'y kapos, kami po ay kulang. Kami po'y nangangailangan ng iyong biyaya. Biyaya na doon po sa krus ng Kalbaryo ay pumuno sa amin pong mga buhay. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan ngayong gabi at sa mga nanonood ngayon at doon po sa mga manonood pa, pagpalain niyo po, Diyos, ang kanila pong buhay. Hindi ko po sila alam kung ano yung kalagayan nila, ngunit, O Diyos, sila po iyong katagpuin sa lahat po ng kanila pong mga pangangailangan. Ito man po, Panginoon, ay mapa-physical sa kanilang karamdaman, pagalingin niyo po sila. Ganun din po, Diyos, sa kanila pong financial, kung sila po may kulang, meron silang pangangailangan, O Diyos, ikaw ang mag-provide. At lalo tigit, O Diyos, kung meron pong kalungkutan sa aming mga puso at buhay, punan niyo po kami ng iyo pong mga banal na salita upang sa ganon, ang aming pong kalungkutan po ay maibsan. At ito po, O Diyos, ay mapalitan po ng katuwaan at tunay na kapayapaan ng buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito, sa iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ay aming dalangin. Amen at Amen. Okay. So, para lamang po sa atin pong clear teaching, sa atin pong boses, kung ito man po ay mahina, kindly comment para malaman po namin kung kailangan po naming laksan pa ang boses para mas mapakinig po ninyo. So, pakibantayan po, Brother Ryan, para makita naman natin kung ano yung mga comments nila. So, ngayon pong gabi, mga minamahal, ay magandang gabi pong muli sa inyo pong lahat. At ako po ay natutuwa. Before I start the message this evening, gusto ko pong pasalamatan po yung mga sumusubaybay, sa mga nagsishare, at dun po sa mga umaantabay na po sa gawain pong ito. At nawa nga po ipagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. So ngayon po ay tayo po idadako na po sa kwento na kung saan mapupulutan po ng aral. Hindi lang po aral, kundi po ng kaligtasan. So yun, pakilista nga Brad ng mga nanonood ngayon para mabati man lamang natin sila. So makikita po natin dito na si Jesus Christ po ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Ibig sabihin po, ito pong place na ito, mga minamahal, is Jerusalem. Ibig sabihin, this is the temple in Jerusalem. So makikita po natin, mga minamahal, sa history po, that the greatest place of holiness is the city of God, which is Jerusalem. Ito po yung Israel, na kung saan the center of attraction, mga minamahal. And even as today, makikita po natin that Jerusalem is the greatest city all over the world, mga minamahal. So bakit po ito naging great city? Well, dito lang naman po nagpakita, dito po naglakad ang ating pong dakilang Diyos na tagapagligtas. So makikita po natin sa kwentong ito na si Jesus Christ po ay umahon sa Jerusalem. Okay. So ito po yung sunod. At nasumpungan niya sa templo, yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. Makikita po natin, mga minamahal, pagpasok ni Jesus Christ po dun sa templo, yung pong outer courts, kumbaga po sa atin, sa panahon po natin ngayon, mga minamahal, ay ganito po, dun po sa pinakang templo, meron pa po yung bakod, at kumbaga po ay sa loob po nung bakod na yon, yung po kasi ay kumbaga po ay dakong banal na po. Hindi na po pwedeng lagyan yun ng kung ano-ano. So makikita po natin dito na nakita po ni Jesus Christ na may nagtitinda daw po ng baka, may nagtitinda daw po ng mga kalapati, at meron po ditong Western Union. Meron po ditong money changer. So makikita po natin na umiikot po yung kwento na dun po sa templo po, yung templo ay ginawa po nilang lugar ng kalakal.
naging place of trade, no? Which is according to the Bible, dapat po ang templo po ng Diyos is a place of worship. It is a place wherein the people of God are dwelling, at tayo po dito ay nagkakasama-sama, tayo po dito ay nagpapanalanginan, and makikita po natin mga minamahal, the purpose of the church is para magkaroon tayo ng lugar para tayo makipagtagpo sa Diyos. Ano po? Kaya nga po, napakahalaga pong katotohanan na atin pong makikita po dito, yung pong nais iparating ng Panginoon dito po sa mga taong ito. So, what did Jesus dito po sa tagpong ito? Ano po yung ginawa po ni Jesus Christ? Makikita po natin na at ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Okay, mga minamahal, gumamit po dito ng lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka, at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. So mga minamahal, as we can see here, ano po, ay doon po sa templo ng Panginoon, meron po ditong business, meron po ditong negosyo. So nung nakita po ito ni Jesus Christ, siya po ay hindi po nagpatumpik-tumpik. Kanya po itong ginulo. Ano ho? At kumbaga po itinaob yung pong lamesa na kung saan po ay naroon po yung mga salapi. Ano ho? Sa panahon po natin ngayon, kung ikay may dollar, ay meron pong money changer. Pwede po kayo magpalit ng dollar into peso. Makikita din po natin dito na para pong meron ditong baraka. Ano? Alam niyo po ba yung salitang baraka? Dito po sa Batangas ay Tiangge. Ano? Kumbaga ay araw ng palengke ang tawag. Barakahan ang tawag. So, makikita po natin mga minamahal na si Jesus Christ po ay nagkaroon po ng negative emotion sa bagay na ito. So, ibig sabihin mga minamahal, si Jesus Christ po ay hindi natuwa na ganun po yung sistema dun sa temple. So, what is the lesson na gusto ko pong dalhin po sa inyo? Before we proceed dun po sa symbolism, ano po, at makikita po natin yung kaligtasan po dito, nais ko pong sabihin sa inyo na dito po sa tagpong ito ay itinuturo ng Diyos sa atin na ang simbahan po ay hindi dapat lugar ng kalakal. Hindi po dapat sa loob ng simbahan merong pong nagbi-business. Ano po? Hindi po lugar yung simbahan para po paglagyan po ng inyong pagkakakitaan. At makikita po natin, maliwanag po yung kwento na si Jesus Christ po, pinagbubuksan niya po yung mga pulungan, at siya po ay doon sa templo ay nagsalita. Ang sabi po ni Jesus Christ, ang bahay ng aking ama ay gagawing bahay dalanginan. Ngunit inyong ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. So, mga minamahal, mali po ba na tayo po'y magnegosyo? Mali po ba na tayo po ay magtinda-tinda ng kung ano-ano? So, mga minamahal, ang isang bagay po sa maling lugar ay mali na, kahit tama pa yan. No? So, may mga lugar po na hindi po pwede nyong gawin kahit pwede. No? So, meron pong specific place na kung saan po ay dapat naroon po tayo nakapwesto. I'll give you an example. In reality, maganda po ang ginawa po ng mayor po ng Maynila na pinag-aalis po yung mga tindahan po sa gitna ng kalsada. So, mga minamahal, sabi po ng mayor, yung kalsada ay daanan ng sasakyan. Pero bakit ang nangyari ngayon, naging tindahan na, naging lugar po ng mga magtitinda? Which is, meron naman po tamang lugar para po dun sa ganong bagay. No? Kaya nga po mga minamahal, ano po yung naging cause po nito? Nag-cause po ito ng traffic. Imbis na yung kalsada madaanan, wala na yung madaanan ng mga sasakyan. So mga minamahal, ang issue naman po dito is about holiness. Ang templo po ng Diyos ay talaga pong nakalaan para po ito ay gawin pong
lugar dalanginan, lugar sambahan, hindi po lugar na pagkakakitaan. Kaya nga po mga minamahal, kung ang inyo pong simbahan ay kayo po'y pinagkakakitaan, hindi po yan simbahan, no? Kaya nga po may mga simbahan po na pera-pera lang ang usapan. Mga minamahal, mag-ingat po kayo sapagkat ang Panginoon na po mismo ang nagsabi na hindi po tama na tayo po ay mag-business o no, gamitin po nating negosyo ang simbahan. Which is, yan po ay reality. Marami pong simbahan na ang purpose po nila kung bakit sila ay nag-aakay ng mga tao, it is because of money. Okay? It's just what we call money matters. Kaya nga po, kayo magtataka, ano ho? At kayo po'y mag-amen kung tama yung sinasabi ko. Maraming tao po, may relihiyon. Meron siyang sinisimbahan. Pero, yung simbahan na yon, walang magawa sa kanya, kung bakit ang buhay niya ganun pa rin. Walang pagbabago. So mga minamahal, nais ko pong sabihin po sa inyo, na ito pong kwento pong ito'y may kinalaman po sa kaligtasan po natin. Okay. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 21, "Know ye not that your body is the temple of God?" So mga minamahal, bilang Kristiyano po, tayo po ay templo ng Diyos. So, ibig sabihin, kung tayo po ay templo ng Diyos, hindi po dapat natin ito nilalagyan ng kung ano-ano. No? At ito po, makikita po natin dito, yung simbahan, hindi pwedeng gawing business. Ang katawan po natin ay banal, hindi ito pwedeng gawing kung ano-ano na lamang. Ano ho? Kaya nga po, may utos po ang Panginoon. Ang atin pong katawan, gamitin po natin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. So mga minamahal, what is the symbol doon sa ginawa ng Panginoong Yesus na nung siya'y pumasok doon sa templo, ay inalis niya or pinalayas niya yung mga maling bagay doon po sa templo. Mga minamahal, punta po tayo doon po sa mensahe po ng kaligtasan. Once na si Jesus Christ po ay pumasok na sa ating buhay, being the temple of God, actually, ito pong simbahan na ito ngayon na amin pong ginagamit, this is not the temple of God. Sabi ng Bible, you are the temple of God. I am the temple of God. So mga minamahal, ang Diyos po ay hindi tumitira po, sabi po ng mga gawa, chapter 17, hindi po siya gumagawa hindi po siya tumitira sa bahay na gawa ng tao. Pero salamat po sapagkat siya po ay gumawa ng templo at tayo po yung ginawa niya pong templo, mga minamahal. So, let's proceed dun sa reality. Alam niyo po mga minamahal, bilang tayo po ay tao, hindi ko naman po masasabing wala talaga tayong ginagawang mabuti. But in the sight of God, sinabi po ng Diyos, wala tayong nagagawang mabuti sa kanya pong harapan, no? Wala pong mabuti sa atin, wala kahit isa. Pero dahil gusto po nating makapunta po sa langit, nung hindi pa natin kilala si Jesus Christ, we are doing everything. Nagpapakabait tayo po ay nagnunubina, nagro-rosaryo, umaakyat sa bundok, nagpepenitensya, pagka-birthday nagsisimba din naman. Pag nakakita ng pulubi, nagbibigay din naman. So, lahat ng bagay na sa tingin natin ay tama na pwedeng maging dahilan ng pagpunta po sa langit, ginagawa po natin. But the very problem is, kung hindi po tayo dadaan kay Jesus, hindi po tayo makakarating sa langit. Because Jesus is the only way going to heaven. So, mga minamahal, gusto ko pong sabihin po sa inyo, na ito pong tagpong ito is when Jesus enter to our lives, tayo po ililinisin niya sa lahat ng atin pong mga kasalanan. Okay, ano po ba yung mga bagay na sa tingin po natin ay tama pero mali pala? Okay, yung pong hanap buhay. Okay, di ba may hanap buhay po tayo? Ang Diyos po ba galit na tayo po'y may hanap buhay?
Di ba? Hindi naman po galit ang Diyos. Di ba? Mga minamahal, ganito lang po. Ang Diyos po hindi galit na tayo po'y naghahanap buhay. Pero nung tayo po ay tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, yung araw ng linggo, hindi na po dapat natin itinatrabaho. So ano po yung itinuturo ng Panginoong Hesus sa atin? Nung nakilala po natin ang Panginoong Hesus, hindi na po tayo sumasamba sa pera. Hindi na po pera ang una nating kailangan, kundi siya, bilang siya ang ating Panginoon. So mga minamahal, pag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, aalisin niya yung iyong katwiran na, itatrabaho ko double pay. Itatrabaho ko ang linggo, kaysa naman ako ay sumimba, ay ako na may kahit nasa bahay laang, ako na may pwedeng sumamba sa kanya. No, mali po katwiran po yun, mga minamahal. Kaya nga, nung nakilala natin ang Panginoon, siya'y pumasok sa atin, nilinis niya po yung mga maling sistema ng ating buhay. He cleansed our lives, mga kapatid. When Jesus came into our hearts, yung pong kanya pong mga salita ay naging rivers or naging fountain, nag-uumapaw yung fountain, yung clean water, yung living water sa buhay natin para yung mga maling sistema ay atin pong alisin sa atin pong buhay. So, kaya nga po mga minamahal, ang pinakang ginagawa naman dito sa totoo lang sa pantaong pananaw ay bigyan naman ganun si Jesus. Wala naman kaming ginagawang masama. Naghahanap buhay lang naman kami. Kung ang Panginoong Hesus po ay atin pong kakausapin tungkol sa bagay na ito, ako po'y naniniwala, ganito ang sasabihin niya. Hindi ko naman kayo pinagbabawalang maghanap buhay eh. Maganda nga yan, kayo hindi nagnanakaw, naghahanap buhay kayo. Ang problema lang, wala sa lugar. No? Ikaw ay nasa templo, hindi naman ito palengke eh. Imagine nyo po yung templo ng Diyos ginawang palengke. Imbis na yung iba nakakapag-pray, ano po bang maririnig nyo po sa palengke? Katahimikan? Ako po ay taong palengke. Ito pong nagtuturo sa inyo. For so many years, ako po ay nagtitinda po kami ng isda dati. Bata pa lang po ako, taong palengke na po kami. Namimili po kami ng mga goods, mga raw foods sa palengke. At pagdating po sa palengke, kahit po 2:00 ng madaling araw, ang ingay po sa palengke. Maingay, bakit po? Dahil lahat po ng tao po doon iimik. Magkano gayan? Magkano yan? Tilapia. Napakaingay. So, mga minamahal, tama naman yung maghanap buhay, ilagay mo lang sa lugar. Yun po yung itinuturo dito ng Panginoong Hesus eh. Hindi naman masama na may Western Union. Abay, wag naman dito sa loob ng templo ng Diyos. Ilagay mo sa tama. Kaya nga po ako'y natutuwa sa atin pong, hindi ko naman po pinopromote at wala naman po akong nagaganansya po dyan, sa pagpopromote po ng mga politician. Pero isa pong maliwanag pong maganda, na ginagawa po ng government natin, yung mga maling sistema itinatama. Kagaya po nun, yung mga illegal vendors. Di ba? So, nung kinuha po yung mga paninda po nila, anong sasabihin ng mga tao? Walang iya ka pala, Mayor eh. Napakawala ka palang puso eh. Naghahanap buhay lang kaming mga tao dito, gaganyanin mo kami. Pero kung papakinggan nyo po at uunawain yung dahilan po, bakit nila yung ginagawa, ang ganda po ng sagot nila. Sige, kung papayagan namin kayo dyan, ano pa ang gagawin namin? Kaya nga po meron tayong gobyerno, meron po tayong batas para po itama yung mga maling sistema ng mga tao. At pagka ikaw ay hindi sumunod, anong mangyayari sa'yo? Makukulong ka o magmumulta ka. Ganon din po yung sa Panginoon. Marami nga lang pong tao ang makitid po ang utak at ang isip, human rights. Mga minamahal, basta ikaw ay mali, wala ka sa rights. Tama ga po? Hindi ka dapat igalang at irespeto kung ikaw naman ay mali at kabaluktutan ang ginagawa. May tama po ba ako doon? Siguro naman malaki po ang aking tama. So, kagaya po niya, halimbawa, rapist. Tanong, yung po bang rapist, bawal man lang pong sampalin nung magulang nung ni-rape?
Ano? Sa totoo lang po, kung pwede nga lang pong patayin po nung nanay, nung nirape niya gagawin po. Pero mali sa batas yun. Dahil meron tayong batas. Ano? Pero, he deserved that. No? Yung galit po ng tao, yung sabihin ko po sa inyo, kulang pa po yung, siguro yung patayin po niya yung lalaki, mabayaran lamang yung panggagahasa na ginawa sa kanyang anak. So, mga minamahal, ito po nakakatuwa sa kwento pong ito. Ano po? Sabi po dito, at ginulo ang kanilang mga dulang. So, bakit ginulo? Pinapaalis na po ni Jesus Christ. So, verse 16, at sa nang nagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. So, mga minamahal, hindi naman pinagbawalan talaga ni Jesus Christ na ito'y magtinda, magpalit ng pera. Sabi lang, tanggalin nyo ito dito. Hindi ito yung tamang lugar para dyan. Ano? Kaya nga po mga minamahal, dito po sa simbahan namin dito, dito po ay pagka po may mga business, hindi po dapat dito sa loob talaga ng simbahan ginagawa. So kami po bilang church o simbahan, meron po kaming GC, God is Able Baptist Mission Tabangao. Sa lahat po ng mga members na nakikinig po ngayon, at sa lahat po ng member ng atin pong GC, yung atin pong GC, yan po ay lugar po tungkol sa Diyos. Hindi ka dyan pwedeng magtinda ng galunggong mo, hindi ka pwedeng magtinda dyan ng kalakal mo. Yan ay GC, yan ay prayer request, yung may sakit, pwede po nating ipanalangin diyan. Huwag po kayo magpo-post dyan ng negosyo. Kung gusto po ninyo, ay mag-PM na lang po kayo, at magawa po kayo ng sarili nyo pong account, halimbawa, business group. Yun po. Pero yun po namang GC po natin, ang ganda-ganda pa man po ng logo po natin, God is Able, tapos ang laman po gayon, may nagtitinda ng damit, may nagtitinda ng galunggong, So, mga minamahal, hindi po bagay, sapagkat ang templo po ng Panginoon ay para lamang po tayo ay makipagniig sa atin pong Panginoon. Nakakalungkot man pong katotohanan, ang mga unbelievers po, hindi po ito nauunawaan. At sa totoo lang po, pagka kayo po ay tunay naman nananampalataya, napakasarap pong pumunta sa bahay po ng Panginoon. Dito sa bahay ng Panginoon, tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay meron pong silent prayer. Dito po sa simbahan, nakakapag-awitan po tayo. And if you're going to imagine, mga minamahal, na yung inyong sinisimbahan po, dun sa labas ay may nagtitinda ng ice cream, kreng, 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 may nagtitinda ng lobo. Sabi nung bata, Mama, bili mo ako ng lobo. Ano yun? Paano makakapakinig ng maayos kung meron doon sa labas, doon sa templo, katabi mo habang sumasamba ka ng mga nagtitinda. So wala po akong ini-specific. Kayo na po ang bahalang humusga. Ako po, yung naranasan ko po, ay talaga pong nakaka-distract po ng focus yung simbahan po, lugar po ng trade. Kaya nga po, dapat natin pong maunawaan ito, na ang simbahan po dapat igalang. Sapagkat ang Diyos po ay dapat pong igalang dahil siya po ay karapat dapat. So, mga minamahal, punta na po tayo dito sa symbol. Sa symbolism. Sa verse 18, ang mga Hudyo nga'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, anong tanda ang maipapakita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? Parang ganito, po. Ano yung karapatan mo, Jesus, para gawin mo itong bagay na ito? Okay. Alam niyo po, malaki po ang dahilan ng Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat siya po ang may-ari ng templo. Ako po'y naniniwala siya ang may-ari ng templo. Bakit? Yang templo na yan ay itinayo para sa Diyos. Di mo ba? So, ibig sabihin, meron siyang karapatan doon. Kumbaga ikaw, may titulo ka ng bahay at lupa mo, abay may karapatan ka doon. Pag meron doon pumesto po doon at naglalasingan, ayaw mo nang naglalasingan, pwede mo silang paalisin doon.
You have the right because it is yours. You own that thing. Mga minamahal, nagtatanong itong mga Hudyong ito, ay bakit? Ano bang meron ka at bakit mo ginawa ito? Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus. At sumagot si Jesus, verse 19, at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Mga minamahal, sabi ng Panginoong Hesus, ay sige, kung naghahanap kayo ng tanda, gibain nyo itong templong ito. Aring simbahan na ito, gibain ninyo. Itatayo ko ng 3 araw. Ayan nyo po, sabi po ng mga Hudyo. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 o 46 years. Imagine, tagal na construction yun. 46 years. Siguro yung engineer po nitong nag-umpisa, namatay na. No, 46 years eh. At aking itatayo sa 3 araw. Sabi dito, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Para po bagang itong mga Hudyong ito hindi ba kapaniwala? Ay 46 years tong itinayo, tapos itatayo mo lang ng 3 araw. Mga minamahal, pupunta na po tayo dun sa malalim po na mensahe. Ako po'y naniniwala, kaya po talagang gawin to ng Panginoong Hesus. Hindi po siya nagyayabang. No? Si Jesus Christ po ang lumikha sa atin. According to Colossians chapter 1 verse 16, in Him all things were made by Him, for Him, and for Him alone. Sabi po doon ang verse. Ano po? So mga minamahal, si Jesus Christ po ang atin pong dakilang manlilikha. Kung nagawa po yan ng tao, of course, kayang gawin niya ng Diyos. Kaya nga po dun sa langit, meron po tayong mansion dun. Na Diyos po ang gumawa. Tsaka po alam niyo po, ang Panginoon, pag siya po ang gumawa, no? Siya po ay salita lang po niya nangyayari. Salita lang niya. Samantalang itong mga Hudyong ito na gumawa ng templo, kung hindi po magdukal po ng lupa, para itayo yung pundasyon, hindi po nila ito maitatayo. Pero sa Diyos po natin, isang salita lang po, kaya niya pong gumawa ng ganito pong templo. Mas maganda pa po dito, mga minamahal. Pero hindi niya na yung kailangan pong patunayan pa. Bakit? May gaganda pa kaya po sa kanyang nilikha? Ito pong ating earth na punong-puno po ng kayamanan. Kung paano ang araw po ay sumisinag sa silangan at lumulubog sa kanluran. Kung paano po ang mga bituin sa langit ay nalagay doon sa langit na nakabitin. Kung paano po ang ating pong mundong ito ay perfect sphere or bilog na bilog po ang ating pong earth. Wala po itong naghahawak, ito po ay nakabitin sa kawalan. So mga minamahal, kung yun nga pong mundong ito ginawa ng Panginoon, I do believe na kaya niya din pong gumawa ng templong ito. But listen very carefully, hindi po itong templong ito ang gustong gawin ng Panginoon. Ito po ay may ibig sabihin at sinabi rin po dito, mga minamahal. Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Na magbangon na magmuli nga siya sa mga patay ay naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Sa mga minamahal, ito po ay tungkol po sa kamatayan po ng Panginoong Hesus. Siya po yung templo po ng ating Diyos. Ang sabi po ng Biblia po, sa kanya po tumatahan yung pagka-Diyos. Ano po? So, ibig sabihin si Jesus Christ po sa pagiging tao, nakatira po sa kanya yung kalawalhatian po ng ating Diyos. And listen very carefully, itong katawang ito, mga minamahal ng ating Diyos, ay kinakailangan pong mamatay, at ito po'y malilibing po doon sa libingan ng 3 araw. So, mga minamahal, if we're going to count the days na kung saan si Jesus Christ po ay inilibing, mga minamahal, siya po ay 3 araw. Kaya nga sinabi niya po dito, gibain niyo ang templong yan, itatayo ko ng 3 araw. So mga minamahal, listen very carefully. Marami pong tao hindi po naniniwala sa resurrection po ni Jesus Christ. Kung kayo po ngayon ay hindi po naniniwala sa resurrection ni Jesus Christ, therefore,
hindi kayo pwedeng sumampalataya na siya po ang makapagliligtas sa inyo. You need to believe that the Lord Jesus Christ, when He died on the cross, after 3 days, He rose again. Siya po'y nabuhay na magmuli, mga minamahal. At ito po ang ibig sabihin po niya. Itong templong ito, igibain ninyo at itatayo ko ng 3 araw. Alam niyo po, tunay nga pong giniba po ng mga tao ang templo ng Diyos. Mga minamahal, yun na lamang po maglagay po ng business po doon, giniba na po ng tao ang templo ng Diyos eh. Ano po? Sapagat ang templo po ng Diyos ay banal, nilagyan po ng kabalbalan. Nilagyan po ng kung ano-ano. Kaya nagalit po dito ang ating Panginoon. At meron pong right ang Panginoon para po magalit. Kung kayo po, bibigyan ko kayo na example, kung kayo po ay merong bahay, at kayo po yung taong galit sa nagbabarik, galit kayo dun sa mga humihitit ng shabu. Tapos pag uwi nyo po ng bahay, makikita nyo po yung mga tao po dun sa loob mismo ng bahay nyo, nag-iinuman, no? Kung ano-anong ginagawa. Yamang ikaw, ayaw mo ng ganun, ano kayang gagawin mo? Hahayaan mo kaya sila? Sigurado din po ako, paaalisin niyo po sila. So mga minamahal, naranasan ko po ito. Ako po ay, meron man po kaming bahay po, sarili pong bahay, dun po sa Bilogo, Taysan. At dun po lagi, ay dun sa terrace ng bahay po namin, ay pinapayagan po ng aking tita, o yung stepmother ko, naging asawa ng father ko, na dun po sila sa terrace po nagbabarik. Pero alam niyo po ako, alam po nila na ayaw ko, hindi ko pa po sinasabi, lumalayas na po sila. Bakit? Sapagkat ayaw ko po na yung aming bahay ay maging lugar po ng mga makasalanan. Ano? Yes, makasalanan din po kami, pero iba na po yung sistema na nakakilala tayo sa Panginoon. Makasalanan tayo, pero nung nakilala natin si Jesus, nilinis niya po tayo. At dito po ako magtatapos ngayon pong gabi sa ating pong Bible study. So, clear po yung message. Si Jesus Christ po'y pumasok sa ating templo. Siya'y pumasok sa ating buhay. Kaya nga may kanta po tayo, since Jesus came in to my heart. Nang si Kristo'y papasukin sa ating buhay. So, mga minamahal, ang tendency po nito, magiging malinis po yung buhay natin. Dahil tumira po ang malinis na Diyos sa ating puso. Ang gagawin niya po dito, lilinisan niya po tayo. Aalisin niya po ang lahat ng kasamaan sa iyong buhay sa pamamagitan po ng kanya rin pong mga salita. Ang sabi po ng John chapter 15 verse 3, at kayo nililinis ko ng aking mga salitang sinabi ko sa inyo o sinalita ko sa inyo. Mga minamahal, according to Peter, dinadalisay po tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Matapos tayong ipanganak na muli, when Jesus came into our hearts, we are born again. Tayo po'y pinanganak na muli ng Diyos. At utay-utay, mga minamahal, babaguhin tayo ng Panginoon. Aalisin ng Diyos ang mga bagay na sa atin po'y hindi kanais-nais. At mapapansin nyo na lang po yan, mga minamahal, sa inyong sarili. Bakit ayaw mo na ng mga bagay na dati kinagigiliwan po natin? Ako po dati ay magaling po sa sugal. Ako po ay hustler po dyan, magaling po ako manloko. Mababa po yung baraha ko, pero alam nyo po, kaya ko pong ipakita na mataas yung baraha ko. Pero hindi ko sinasabi ito dahil ako'y magaling. Sinasabi ko po ito dahil ako po ay ganong kahusay sa kasalanan. So, hindi ko po ipinagmamalaki po yun. Ako po ay nahihiya sapagkat tunay nga po na bakit nga ang tao ay napakagaling po sa kasamaan. Tapos pagdating po sa Panginoon ay kabulok-bulok. So ngayon pong gabi po ay kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. Sana'y maunawaan po natin. Papasok si Jesus sa buhay natin para linisin niya ang ating buhay. Kaya nga po, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kung meron man po ngayong gabi ay nakikinig ngayon na hindi mo pa natitiyak
ang buhay na walang hanggan. Kailangan mong aminin sa harapan ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Tanggapin mo na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At alamin mo at tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay karapat-dapat parusahan sa apoy ng impyerno. But listen very carefully. Gayunpaman, inibig tayo ng Diyos para tayo po ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ngayong gabing ito ikaw ay sumasampalataya, tunay ang pangako ng Diyos sapagkat ang ating Diyos ay hindi sinungaling. The moment you believe, the salvation is sure. 100% ibibigay sa iyo ng Diyos ang kaligtasan. If you are willing to accept Christ as your personal Savior and Lord. So sa gabi pong ito, mga minamahal, tayo po ay mananalangin at after po nito, babasahin ko pala muna. Meron pa bang isusulat? Wala na. Okay, sige. So dahil prayer meeting ngayon, ay marami po ngayon ang hindi po natin makakasama sapagkat sila po ay meron din pong kanilang gawain. Kaya ako'y natutuwa kung meron man pong 3 o 2. Sabi naman ng Panginoon, 2 o 3 na nagkatipon ay naroon siya sa kalagitnaan. So mga minamahal, nais ko pong batiin ngayong gabi bago po tayo mag-closing prayer, ang Kuya Gary. Magandang gabi po, Kuya Gary. Gary Castillo. At ito ay asawa ng aking magandang kapatid, si Ate Linda. At ang Tia Dory, another lesson uli ang inyo pong natutunan ngayong pong gabi. Magandang gabi po sa inyo. Si Maribeth Pababier, ito po ay kapatid yata ni Brother Eric. Pababier din ang apelido. So, yung ating kamanggagawa sa dagatan. Ito pong si Sister Meds. Magandang gabi po, Sister Meds. Kamusta po kayo ni Brother Joel? Hayaan niyo po, kami po ay isang araw ay magsusurprise visit po sa inyo. The moment na hindi niyo po alam. Ang Tito Diging. Magandang gabi po sa inyo, Tito Diging. Okay. Si Marie Gomez Faustino, ito po ay kamag-anakan po namin sa aming lolohin. Magandang gabi po sa inyo. Si Manansala Cecil, ito'y taga Good Shepherd dito. Si Calito Gonzales. Okay, so hindi ko ito kilala, pero magandang gabi po sa inyo. At ito po si LB Lopinyo. Okay. So parang kilala ko po ito, parang taga dito po yan, maalin po sa Ambulong or Tabangaw. So ngayon pong gabi ay ako po ay nagpapasalamat na kayo po ay nakasama po namin. At kung kayo po ay hindi pa po nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, ay samahan niyo po ako sa pananalangin po para po kayo ma-guide ko po sa pagtanggap po sa ating pong Panginoon ngayon pong gabi. Tayo po ay manalangin. Pikit po natin ang ating pong mga mata. Habang ikaw ngayon ay nakayuko at nakapikit, nawa ay kinausap ka ng Diyos, nakita mo ang iyong mga kasalanan, at karapat dapat ka na parusahan ng Diyos dahil sa ating pong nagawang kasalanan. Ngayong gabi, hindi po kalugihan kung tatanggapin natin ang ating pong mga pagkakamali at pagkakasala. Kung ikaw ngayon ay nais mong tanggapin ng Panginoon, banggitin mong muli ang aking mga sasabihin. Panginoong Diyos, kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan. Ako po'y walang pag-asa. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako po sa inyong harapan ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, at ako po'y naninikluhod na pumasok ka sa aking buhay. O Panginoong Hesus, linisin mo ang aming buhay na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kasamaan, at palitan mo ito ng panibagong buhay, Panginoon. Yung buhay na magbibigay sa amin ng panibagong buhay. Simula ngayong gabi, O Diyos,
ikaw ang maghari sa aming buhay. Ikaw ang aming pong maging Panginoon. Huwag po ang aming mga sarili. Nais po namin ikaw ay gawing Panginoon ng aming buhay. Maraming salamat po sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan. Sa pamamagitan po nito ay nakilala ko pong ako'y makasalanan. Kung kaya nga po, tinatanggap kita, Panginoon, sa aking puso bilang aking pong Panginoon at tagapagligtas. At nalalaman ko po ngayon na wala pong ibang daan para ako po ay makarating dyan sa iyong kaharian. Diyan po sa lugar na kung saan ay ang kalsada ay ginto, may mga mansyon. At hindi po yun yung pinakang main attraction doon, kundi ikaw, Panginoon, makakasama ka namin magpakailan-kailanman. Maraming salamat po. Ito po'y aking dalangin, aming dalangin, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen at Amen. So, once again po, sa lahat po ng umantabay ng gawain po ngayong gabi, kayo po ay aming patuloy na inaanyayahan sa araw ng bukas. Muli po, alas 7 po ng gabi, tayo po ay magsama-sama pong ulit mag-aral ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. God bless us all and have a blessed night to everyone. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyo.